Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah akidah. So ito pa rin yung kabanata tungkol sa panunumpa. Yung labis na panunumpa. Sumunod na hadith, iniulat ito ni Imam Muslim mula kay Imran bin Hussein radiyallahu anhu, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ang pinakamainam sa umma na ito ay ang aking henerasyon. Yung tinutukoy yung henerasyon niya at ang mga sahaba radiyallahu anhum. Sila ang pinakamainam sa umma na ito. At pagkatapos yung sumunod sa kanila, yung tabi'uin, at pagkatapos yung tabi'ut tabi'in, na pinakamainam sa umma na ito. Tatlong naunang henerasyon ng mga Muslim. Qala Imran, fala adri adhkuru ba'da karnain aw thalatha. So, hindi niya maalala kung pagkatapos mabanggit yung kanyang henerasyon ay isa pang henerasyon o dalawa pang henerasyon o tatlo yung nabanggit pagkatapos dito. Basta yung inulat niya, henerasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung sumunod dito at yung sumunod dito, tatlo. At hindi na niya maalala kung meron pang pang-apat, kumaga doon sa pinakamainam sa umma na ito. Pero ngayon mga ganitong klase ng ulat na sinasabi, direkta ng tagipag-ulat na hindi niya maalala yung ilang bahagi ng hadith eksakto kung paano sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito kapintasan sa hadith na yun. Kasi nga sa mga hadith, ang tinitimbang ay ang sanad. Kung ano ang katauhan ng bawat isa sa mga nag-ulat. Kung pawang mapagkakatiwalaan ba sila lahat-lahat mula sa kauna-unahan hanggang patungo doon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanilang pagsasabi pa nga na nakalimutan nila o hindi nila maalala, batayan pa nga yun ng kanilang pagiging makatotohanan na hindi talaga sila sigurado. At yung nga karugtong nito, thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wala yastashhidun wa yakununa wala yu'taminun wala yu'tamanun wa yundiruna wala yufun wa yudhiru fihim as-saman. Paglisan ninyo ay darating daw yung mga tao na sumasaksi, kumbaga sasaksi, pero ayaw nila na sila ay sumasaksi. Meron din naman mga tao na nanlilin lang at hindi pinagkakatiwalaan. Merong mga namamanata pero hindi nila tinutupad at lilitaw sa kanila yung pagiging mataba. So tataba daw sila. So yung hadith na ito yung kabilang sa mga patunay na hindi mainam para sa sino mang Muslim yung pagiging mataba. Yung masyadong mataba yung tinutukoy dito kasi meron din namang kumbaga mataba na katamtaman lang. At syempre meron ding mangyayari na may mataba na dahil sa sakit. Mataba siya dahil meron siyang sakit, hormone imbalance at iba pa. Yung kanyang obesity ay hindi dulot ng kanyang katakawan. Kumbaga hindi yun napapabilang dito. So dito, sa paliwanag sa hadith na ito, ang karn na tinutukoy dito, ahlu asrin mutakariba asnanihim. Mushtakkun bil iktirani fil amri alladhi yajma'uhum wa muddatahu mi'ata sana wa qila ghayra dalik. Yung karn daw, o tinatranslate bilang henerasyon, ito daw yung mga tao sa isang panahon na ang kanilang mga edad ay magkakalapit. At ito ay hinango mula sa kanilang koneksyon sa isang bagay na nagtitipon sa kanila na maaring ito ay tatagal pa ng isang
100 years na taon. Yung mga taon na yun sa loob ng isang 100 years ay may-aring may turing na qarn. Kasing qarn din sa Arabic, 100 taon ang isa sa mga kahulugan nito. Pero meron pang ibang pananaw mga tao dito sa qarn at yun nga isang henerasyon. Ibig sabihin, yung nga magkakasing edad sila. Yung mga magulang nila magkakasing edad, yung mga lolo nila magkakasing edad. Sila yung qarn. Usually, hindi naman 100 years yung pagitan nila. So, maaring sa bawat henerasyon, 20 years. Ganon at iba pa. Wal muradu bi qarni rasuli sallallahu alaihi wasallam as-sahabatu thumma tabi'una thumma tabi'uhum. At ang tinutukoy na henerasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba. At yung thumma alladhina yalunahum, yung mga tabi'un, at sumunod na sa kanila yung mga tabi'ut tabi'in. Ay annal karna thani at tabi'un wa thalithu tabi'uhum. Ang pangalawang henerasyon na tinukoy yung mga tabi'in, sina Abu Hanifa, at yung pangatlong henerasyon yung sumunod na sa kanila. So tinutukoy nga dito na henerasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba at pagkatapos sila yung mga tabi'un at tabi'ut tabi'in. Wa innama fadlu qarni rasuli sallallahu alaihi wasallam ala man ba'dihim li'annahum fuddila fala. Wa innama fuddila qarna rasuli sallallahu alaihi wasallam ala min ba'dihim li'annahum sabaqu ila al-imani wal hijrah wal jihad ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang unang kainaman ng henerasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ihahambing sa iba pang mga henerasyon, ay ang kanilang pagiging una sa pananampalataya at sa paglikas at jihad kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafaqu min ba'dihim fil ilmi wal iman wal amalis salih. At ang mga sahaba radhiyallahu anhum nangingibabaw din sila sa mga sumunod sa kanila sa kaalaman, pananampalataya at mabubuting gawain. Nangingibabaw sila sa lahat ng bagay. Thumma alladhina yalunahum fuddilu ala man ba'dihim liduhuril islami fihim wa katratid da'i ilayhi warragib fihi wal ka'im bihi wa ma dahara fihi min al bid'a unkira wastudima wa uzil. At ang mga sumunod na henerasyon nga, yung mga tabi'un at yung mga tabi'ut tabi'in, nakahihigit naman sila kung ihahambing doon sa mga sumunod sa kanila dahil sa kanilang panahon ay lumaganap ang Islam. O lumitaw ang Islam at lumaganap ito dahil marami sa kanila ang nag-aanyaya patungo dito. At marami sa kanila ang nagdulot na magustuhan ng mga tao ang Islam. At marami sa kanila siyempre yung nagsakatuparan, nagsabuhay ng Islam, alhamdulillah. At hindi sa kanilang panahon, tuwing nang lumilitaw ang bid'ah, ito ay kanilang itinatakwil. Ito ay kanilang, kumbaga, itinuturing na matindi at hindi dapat tangkilikin at kanilang inaalis, alhamdulillah. Thumma al-qarn ath-thalith, at yung pangatlong henerasyon naman, ito na yung mga tabi'ut tabi'in, dunal awwalina fil fadl. Yung pangatlo, maaring mas mababa na sila sa kahigitan kung ihahambing sa launang dalawa. Likatratil bid'a fihi lakinnal ulama'u mutawafirun. Ito ay dahil sa marami ng mga bid'a ang lumitaw sa panahon nila, bagaman maraming mga maalam. Wal Islamu fihi dahir, sa kabila ng katotohanan na nangingibabaw ng Islam. Walang katatakutan ng mga Muslim sa panahon na yon kung lalabanan nilang bid'ah, kung tutuusin. Kasi naghahari ng Islam
Wal jihadu fihi qaim, tapos meron pang jihad. Pero nga, nagkaroon ng fitna kasi mismong mga pinuno, sila ang tumatangkilik sa mga bid'ah. Kaya ngayong mga pinuno, silang nagpaparusa sa mga maalam na naninindigan sa katotohanan. At sinusuportahan nila yung mga nagpapakilalang scholar na nagsasakatuparan ng mga bid'ah. Tumadakar ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ma waqa'a ba'da al-qarni ath-thalatha min al-jafa'i fi ad-dini wa katratil ahwa. At nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paglipas ang 3 henerasyon na ito, ang kalupitan sa relihiyon, kumbaga, yung mga tao sa kanilang pagsasakatuparan sa relihiyon hindi na makatwiran. Yun nga, lumaganap na yung mga bid'ah, pagsuway kay Allah. At paglaganap ng mga pagnanasa na dahil dito ay nagkakasala ang mga tao. Malladhi hamala ulaikal qawm yashhaduna wala yastashhidun. Sa unang binanggit nila, sa unang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging katangian ng mga tao liban pa sa naunang 3 henerasyon ng mga Muslim, na sila raw ay yashhaduna wala yastashhidun. So bakit daw sila sumasaksi pero ayaw daw nila na sila ay sumasaksi? Ang ibig sabihin nito, hamalahum ala dalika istighfafhum bi amri syahada wa adamu taharrihim lisidki wa dalika likillati dinihim wa da'fi islamihim. So ginagawa daw nila ito kasi hindi nila sineseryoso ang usapin ng pagsaksi. Kumbaga kapag mayroong nangyari at alam nila kung anong katotohanan, hindi sila nagsasalita. Nananahimik sila. Hinahayaan lamang nila na lumaganap ang kawalang katarungan. Yan nga. Dahil sa hindi na sila nag-iimbestiga at ang dahilan nito, dahil sa kakulangan nila sa relihiyon at pagiging mahina ng kanilang pagiging Muslim. May hina. So ito na nga yung pagiging piping demonyo. At mapanganib nga itong mga piping demonyo. Kasi kapag mayroong piping demonyo at nariyan nangyayari sa harapan niya yung kawalang katarungan at hindi siya nagsasalita o hindi siya naninindigan, lalong-lalo na meron naman siyang kakayanan napigilan ang kawalang katarungan, ang pinsala na nadudulot niya ay pagdodoble pa doon sa pinsala na natatanggap ng mga inaapi. Kung halimbawa, 'di ba, yung nangaapi at hindi siya pinipigilan ng mga tao. Ang unang epekto ng mga piping demonyo, yung validation na nangyayari doon sa nangaapi. So lalo niyang iniisip na tama siya. At lalo niyang iniisip na anumang gawin niyang kasamaan ay walang repercussion, walang masamang idudulot sa kanya. Sabi niya, wala naman tumatanggi. Ibig sabihin, tama yung kanyang ginagawa. O kung alam man niyang mali kasi napakasama talaga niya, alam niyang mali pero ginagawa pa rin niya dahil sa mga piping demonyo na ito. So lalo siya nagkakalakas ng loob kasi iniisip niya walang magpapanagot sa kanya, walang magbabago sa kanya. Walang magbabago sa pakikitungo ng mga tao sa kanya kahit siya ay mang-api ng mang-api. At pangalawang pinsala ng mga piping demonyo na ito. So para sa ibang tao na hindi nakakaalam ng tunay na nangyayari sa mga kalagayan na may pang-aapi na nangyayari, isipin nila wala talagang pang-aapi na nangyayari kasi merong mga kumakampi. Nakikita nila halimbawa, 'di ba? O nabalitaan nila, merong tao na mapang-api. Pero nakikita naman nila itong taong mapang-api na ito, may kasamang maalam, may picture pa sila. O may kasamang kilala sa pagiging matuwid, lagi silang magkasama. So isipin ng mga tao, wala naman sigurong problema dyan kasi kasama nga niya yung mga taong yan. So dyan nagiging mapanganib yung mga piping demonyo. Hindi sila ang nangaapi per se. Hindi sila yung mismong nangaapi. Pero pinapacilitate nila o tumutulong sila na
manatili ang pang-aapi, mapagtakpan ang pang-aapi, kahit hindi pa sila yung mismong gumagawa ng pang-aapi o hindi sila tumutulong para maisakatuparan direkta yung pang-aapi, indirectly sila ay nagdudulot ng panganib. At yun nga sa psychology, itong madalas na mga piping demonyo na ito na sumusuporta sa masasamang tao, lalong-lalo na sa kalagayan ng mga narcissist, tinatawag silang enablers. Ini-enable nila. Sa halip na i-disable nila yung nangaapi, ini-enable nila na maaring sa hindi direktang paraan. Kaya nga yung hadith na yung pagkamuhi sa munkar ang adaful iman, pinakamahinang iman. Kasi kung ikaw hindi ka namumuhi sa munkar, wala ka talagang iman. Wala ka talagang iman. At ganito ang nangyayari sa tao na patuloy na nakikipagmabutihan sa tao na nakikilala na nangaapi. Maaring gano'n na yung kanyang kalagayan, waliyadu billah. Kasi paano mong magagawa na makikipagbungis-ngisan ka sa tao na kinamumuhian mo sa iyong puso ang kanyang ginagawa? Diba? Na nangaapi sa kanyang kapwa mananampalataya. Tapos ay kipagbungis-ngisan ka, nakikipagkapi-kapi ka pa o kung ano-anong ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi ka namumuhi kahit sa iyong puso sa kanyang ginagawa. Kaya mapanganib yung piping demonyo. Kaya nga sinasabi ng mga scholar, as-sakitu anil haqqi syaitanun akhras. Ang tao na tahimik sa katotohanan ay piping demonyo. Kasi kapag nasasagasaan ng katotohanan, dapat nagsasalita ka. Ang pangapi ay dinidisable, hindi ini-enable. Alhamdulillah. Ito yung kalagayan ng mga tao na ito. Ito yung kalagayan ng mga tao na ito. Pinapasaksi sila pero hindi sila sumasaksi. O kaya sumasaksi sila sa ilang mga bagay pero kapag pinapasaksi na sila sa mga bagay na mahalaga, ayaw nila na sila ay sumasaksi. Ayaw nila na sila ay sumasaksi. Yung sumunod na nababanggit sa hadith na magiging katangian ng mga tao liban pa sa naunang 3 henerasyon ng mga Muslim, malladhi yadullu alayhi qawluhu wa yakununa wala yu'tamanun. So paano daw itong mga tao na ito naman na nanlilin lang at hindi pinagkakatiwalaan? Yadullu annal khiyana kad galabat ala kathirin minhum aw aktharahum aw aktharihim bihaytu la yu'tamadu alayhim li khiyanatihim wa adami thikati bihim. Ito'y tumutukoy na masyado nang laganap ang panlilinlang sa mga tao na ito, na dahil dito hindi na sila pinagkakatiwalaan. Ang marami sa kanila o ang karamihan sa kanila ay hindi na pinagkakatiwalaan dahil sa masyado ng maraming panlilinlang. Na dahil dito hindi na sila mapagkakatiwalaan dahil sa kanilang panlilinlang at kawalan ng pagiging mapagkakatiwalaan. Hindi na sila mapagkatiwalaan. Gayun din malmaksudu biqaulihi wa yundiruna wala yufun. So ano naman yung tungkol doon sa mga namamanata at hindi nila ito tinutupad. So dito al-maksudu annahum la yu'duna ma wajaba alayhim. Wa duhuri hadhihi al-a'mal ad-damimah fihim yadullu ala da'fi islamihim wa adamu imanihim. Tinutukoy dito yung nga namamanata sila. Mahilig silang mamanata o mahilig silang manumpa. Ayun na nga. Kasi naipasok itong hadith na ito sa usapin ng panunumpa. Mahilig silang manumpa pero hindi naman nila pinanunumpaan ng katotohanan o hindi nila isinasakatuparan ang pinanumpaan nila. At ang kapintas-pintas na gawain na ito ay batayan lamang ng pagiging mahina ng kanilang Islam at ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Hindi mananampalataya yung gagawa dito. Kasi mananampalataya, pangingilagan niya. Pangingilagan niya na siya ay palaging nanunumpa. Pangingilagan niya. Katulad na banggit sa iba pang mga
hadith. Sumunod, mal muradu biqawlihi wa yadharu fihim as-samunu walimada. So, nung tinukoy na lalaganap sa kanila ang katabaan at bakit? Bakit lalaganap sa kanila ang katabaan? Ay yuhibbuna at tawassu fil maakil wal masyarib wa hiya asbabus sumun liragbatihim fid dunya wa nilu syahawatihim wa ta'annum wa tana'umi biha wa gaflatihim anid daril akhirati wal amali laha. Yung pagtaba daw ng mga tao, ito ay dulot daw ng labis nilang pagmamahal sa pagkain at inumin na pangunahing nagdudulot ng katabaan. Dahil sa pagmamahal nila sa mundong ito at paghahabol nila masyado sa kanilang mga pagnanasa at paglilibang nila dito. At sa kanilang pagtalikod din, pagkalingat, kawalan ng pagpapahalaga sa kabilang buhay at paggawa ng mga gawain para sa kabilang buhay. So ito yung kasamaan ng mga tao na ito. At ganyan din nga sinabi, o iniulat muli nila Imam al-Bukhari at Imam Muslim, khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiku syahadata ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatihi. Katulad din ng naunang hadith, ang pinakamainam na tao ay ang aking henerasyon. At pagkatapos nito ay ang sumunod sa kanila, at pagkatapos ito ay ang mga sumunod sa kanila. Tatlong naunang henerasyon ng mga Muslim. At pagkatapos nila, binanggit muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magiging katangian ng mga tao na darating pagkatapos nila. Darating ang mga tao na ang kanilang pagsaksi ay mauuna sa kanyang panunumpa o kanyang panunumpa ay mauuna sa kanyang pagsaksi. So tinutukoy dito sa hadith na ito, yatadammanu ma tadammanahu al-hadith alladhi qablahu min tafdilil quruni thalatha ala man ba'dihim. So, ang nilalaman ng hadith na ito ay katulad din ng naunang hadith. Ang kainaman ng naunang tatlong henerasyon ng mga Muslim kung ihahambing sa mga sumunod sa kanila. Wa huwa sarihun fi anna al-qurun al-mufaddala at-thalatha la ghayr. Wa hiya sarihun fi anna al-qurun al-mufaddala o mufaddila. Anna al-qurun al-mufaddila thalathatun la ghayr. So ito ay malinaw na tumutukoy na ang henerasyon na ito ay tatlo lamang at wala nang iba na pinakamainam. Wa fihi isyaratun ila adamit tasaru'i ila syahadati wal yamini wa hadhihi halu man sarafa ragbatahu ila dunya wa nasiya al-akhirah. So itong hadith na ito ay tumutukoy din sa katotohanan na hindi dapat tayo nagmamadali sa pagsaksi at sa panunumpa. Yun yung tinutukoy dito. Hindi tayo magmamadali. Dapat muna tayong magtabayun, magtiyak muna. Hindi yung mag-iimbento tayo ng ebidensya para sasaksihan natin o para sasaksi tayo sa tao na gusto nating tulungan. So dapat maninindigan tayo sa katotohanan. Ang sasaksihan lamang natin ay ang katotohanan. Pero para sa mga tao, dahil nga ganito yung kanilang kalagayan, na nagmamadali sila sa panunumpa o nagmamadali sila sa pagsaksi na hindi muna sila nagtitiyak. Ito ay dahil sa masyado nilang pinagnasaan ang buhay dito sa mundo at nakalimutan nilang kabilang buhay. Fakhafra amra syahadati wal yamini endahu tahammulan wa ada likillati imanihi wa adami khawfihi min Allahi wa adami mubalatihi bidalik. So ito'y dahil sa kanyang nagiging madali para sa kanyang pagsaksi at panunumpa. Kasi nga wala siyang halos pananampalataya at wala siyang takot kay Allah. At wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Importante sa kanyang pinanunumpaan, paniwalaan ng mga tao yung kanyang kasinungalingan.
Importante sa kanya, bilhin ng mga tao yung kanyang produkto na pinanunumpaan niya na maganda daw pero pangit pala. At iba't iba pang mga bagay. Yung nga, wakala Ibrahim, kano yadribuna na ala syahadati wal ahdi wa nahnu sigar. Pinapalo daw sila. Kapag sila daw ay sumasaksi, yung mga maling pagsaksi. Habang bata pa raw sila, kapag kumbaga, sumasaksi sila ng maling pagsaksi o kaya madalas silang manumpa, pinapalo daw sila isa sa kanilang mga teacher. So maaring nangyari, di ba, yung mga bata, maaring laging nagwawallahi pero yun nga, maaring nararamdaman niya nagsisinungaling lang o kaya sasaksi sa isang bagay na hindi naman totoong nangyari. So dinidisiplina sila. So dito, huwa Ibrahim an-Nakhi at-Tabi'i. So meron daw silang teacher, si Ibrahim an-Nakhi at-Tabi'i. Minasabi Abdullah bin Mas'ud. So kasamahan daw siya ni Abdullah bin Mas'ud. Pero hindi niya na inabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so tabi'in siya. Wa inna ma fa'alu dalika li'alla ya'tadu ilzama anfusihim bil ahdi lima yalzimul halif min al wafa'i wal kafara wa rubbama taraka dalika fa'athim. So pinapalo daw niya sila nang sa gayon hindi sila masasanay na sila ay nanunumpa o namamanata. Na dahil dito kapag ginawa nila, obligado sa kanila natuparin ito. At kapag hindi nila natupad, ay obligado sila magkafara. Pero nga dahil magiging mabigat ito masyado para sa kanila, nagkakasala sila kapag hindi nila natupad. Wag ka na lang manumpa kung ganun. Kaya dinidisiplina sila ni Ibrahim an-Nakhi tungkol sa bagay na ito. Wakadalika asyahada. فإنه إذا أعتادوا حال صغره سهلت عليه فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره. At kapag nasanay naman daw yung tao sa pagsaksi, sinasaksihan niya yung mga bagay-bagay na hindi naman kailangan yung kanyang pagsaksi o kaya sumasaksi siya sa mali. At nasanay siya dito habang bata pa siya, magiging madali para sa kanya ito. Hindi na siya magdadalawang isip. At maaring magiging pabayaan na rin siya dito kapag siya ay tumanda na. Lalo na kapag nakikita niya na natutupad yung kanyang mga gusto dahil sa kanyang panunumpa o dahil sa kanyang mga pagsaksi. Nasanay na siya sa kasinungalingan. Wa fihi tamrinus sigar ala ta'ati rabbihim wa nahyihum amma yadurru bisalahihim. Yung pagdisiplina sa kanila ni Ibrahim an-Nakhi, ito ay pagsasanay sa kanila na sundin ang kanilang Panginoon at pagbabawal sa kanila na gawin nila ang masama. At ito ay para sa kanilang kapakinabangan. Alhamdulillah. Ito ay para sa kanilang kapakanan lamang. Sa panghuli, sa mga aral na makukuha dito, insyaallah, al-wasiyatu bihifdil ayman. Ang bilin sa pagpapanatili, pagtupad sa mga sinumpaan. Al-ikbaru bi anna al-halfa munaffika bisilati bumhika lil baraka. Sa isang hadith na natalakay natin ng labis na panunumpa ay nagbabalat kayo sa paninda pero nag-aalis ng baraka. Maaring mabebenta mo yung produkto mo, kakasumpa mo ng wallahi. Pero ito ay umaalis ng baraka sa pagtitinda mo. Al-wa'idu syadidi ala man la yabi'u wa la yashtari illa biyamini. Ang matinding babala laban sa sino mang hindi nagbebenta o bumibili liban na lang na manunumpa muna. Huwag ka nang manumpa palagi. Kung wala namang kailangan panumpaan, huwag ka na manumpa. O kung manunumpa ka lang para lang magsinungaling, mas lalong wag mong gagawin yun. At tanbihu, ala anna dhamba yu'addam ma'a killatid da'i. Ang babala na ang mga kasalanan daw ay dumarami kapag kaunti na lang ang naguutos ng kabutihan at nagbabawal sa
kasamaan na dahil sa kumbaga iba kumbaga nagiging malaya na yung mga tao sa kanilang paggawa ng masama. Kaya mahalaga ay naninindigan ng tao sa katotohanan. Dammul ladina yahlifuna wala yastahlifun. Ang kapintasan ng mga tao na palagi silang nanunumpa, pero kapag inutusan na silang manumpa, hindi sila nanunumpa sa katotohanan. Sumunod, tanauhu sallallahu alaihi wasallam alal kuruni thalatha aw al arba'a wa dhikru ma yahduthu ba'daha. Pagpuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unang tatlong henerasyon ng mga Muslim. O titingnan pa natin yung sinabi ni Imran bin Hussein, hindi niya maalala kung 3 ba o 4 pa yung henerasyon na ito. So binanggit yung pagpuri sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magiging masamang kalagayan ng mga sumunod na henerasyon pagkatapos nila. Sumunod, dammul ladina yashhaduna wala yastashhidun. Ang kapintasan ng mga mahilig sumaksi pero kapag pinaksaksi sa katotohanan, hindi sila sumasaksi sa katotohanan. Sumunod, kaunus salaf yadribuna as-sigar ala shahadati wal ahad. Yung nga yung salaf, pinapalo daw nila yung mga bata kapag labis silang nanunumpa o kaya ay sumasaksi sa mga hindi naman dapat na panumpaan o saksihan. Alhamdulillah. At ito yung wakas ng chapter na ito na medyo mahaba. Yung tungkol sa panunumpa. Malit na bagay. Kung isipin natin, di ba, panunumpa lang na, pero seryoso pala. Maraming mga usapin na napapaloob dito. Alhamdulillah na naging malinaw sa atin sa gabay ng ating mga scholar. Alhamdulillah. So tutuloy natin yung iba pang kabanata inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.